Isang mainit na usapin ay tungkol sa religious violent extremism at kung paano ipiprevent ang violent religious extremism. Ito ay naging paksa ng isang webinar kahapon, isang international conference tungkol sa preventing religious violent extremism. Ang pag-aaral po ay sa Indonesia, sa Malaysia, at sa Southern Philippines at kung saan ito nangyayari at bakit maraming followers, paano po ang recruitment at kung paano din ang pagpapalawak ng membership ng violent extremism. Isa sa naging paksa ay tungkol sa social media, sa Facebook at sa iba-iba pang online na kung saan nakukuha ng mga mag-aaral na mga kabataan ang information tungkol sa violent extremism at doon din ang recruitment. Sinasabi na ang online o ang Facebook o iba pang mga instrumento ay nagiging platform of exchanges sa mga violent extremists upang mapalawak ang kanyang sakop at ang kanyang mga followers. Kaya ang malaga ay kung i-monitor, sabi nila, ang uses ng Facebook, ang uses ng mga online at ang pag-monitor nito ng ating mga authorities. Ngunit ito naman din ay pinagbabawal sa tinatawag ng rights at privacy na hindi dapat labagin. Kaya ang Estado ay napapagitna sa batas na respeto ang privacy ng communication, pati ng kanyang email, mga Facebook account, at iba pang mga online mga instrument sa ginagamit bilang platform ng extremism at sa isang banda naman ang danger ng spread ng terrorism lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya ang tanong ay paano may babalance ang monitoring, ang surveillance ng mga online na mga communication on the one hand at saka yung rights to privacy on the other. Pero kung ako ang tatanungin ay ang mahalaga siguro ay tingnan sapagkat ang sa akin, sa pagtingin ko, ang online, ang mga Facebook at iba pang mga instrument, maaaring sabihin natin platform para ma-recruit ang tinatawag na possible na extremists, yung mga may tendency mga extremists. Ngunit ang talagang platform ng discussion, ng pagpalalalim, palagay ko naman, ay naroon sa pag-uusapan hindi sa online, kundi sa isang private, sabihin natin, pag-uusap, lalong-lalo na sa paggamit ng circle of friends and circle of kins. Yun yung bago kong terminology na ini-introduce sa lalong-lalo na sa network ng extremists, yung network of kinship and network of friends. Sapagkat kung ang nagre-recruit isang mataas na tao, isang academician, isang professor, o kaya isang teacher, o sabihin natin isang datu, o isang merong kaya, madali siyang magkaroon at malawak na followers sapagkat meron siyang tinatawag na social capital. At ganoon din po yung mga kinship, network of kinship, sapagkat sabi nga natin, ang dugo ay mas malakas. So, saan mang sabihin natin ideolohiya. Kaya dugo, kinship, at friendship ay dalawang malakas na source ng recruitment at papalalim ng extremism. Dahil dito, nakikita ko pa yung role ng mga parents, ng mga elders sa clan, ng pamilya, sapagkat sila ay merong authority sa buong clan o sa buong pamilya. Ganon din po naman sa academic institution, yung mga may stature, public officials o kaya private officials, at minomonitor yung mga merong tendency sa mga magtuturo o mag-aaral na towards violent extremism at ipakilak sa kanila ng danger ng extremism. Ganon din po sa ating mga organisasyon. So, dalawa po yun na, huwag natin kalilimutan, yung network ng friendship at network po ng kinship. Sagutin po natin to, baka meron tayong antidote sa violent extremism.
Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless.